makuha natin ang reaksyon ngayon ng COMELEC, especially dito sa COMELEC Naga. Kaugnay nitong nangyari mga kabombo na na-suspend yung dalawang SK official dito sa Makati kung hindi ako nagkakamali. Kasi dahil sa korupsyon. Aba, SK pa lang may korupsyon na. Tapos ito, mahingi na rin natin yung kanilang reaksyon dito sa plano po ni DILG Secretary John Vic Rimulya na parang i-abolish itong SK. Ano kaya dito ang stand or tindig ng COMELEC Naga? So yan, pag-usapan natin yan together with Attorney Maiko Hulya, ang election officer ng COMELEC Naga. So yan, magandang umaga po, Attorney Maiko. Welcome po again sa amin pong program. Okay. Sige. Ayan, medyo nawala ata si attorney. Okay. Ayan. Sige, balikan natin mamaya. Ayan na mga kabombo, si Attorney Maiko. Sige. Ito, Attorney Maiko, magandang umaga po. Welcome sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers. Good morning po sa listener po, tas viewer po sa Bombo Radio Naga. Okay. Eto po, Attorney, umpisahan natin yung tanungan. Syempre nabalitaan nyo po yung nangyari na pag-suspend nga po nitong dalawang SK official yan po sa Makati dahil daw sa korupsyon. Ano yung reaction nyo dito, Attorney, bilang isang election officer? Attorney Maiko. Napanood ko sa TV yung national news yung kay DILG Secretary na about doon sa dalawang SK official na nagkakandak ng violation sa dapat susundin. Syempre may due process rin para po ibigay rin yung panig ng mga akusado. Pero syempre ang every government employee dapat magsunod doon sa ethical standard, tapos yung rules and regulation po para po hindi po makasuhan at syempre magkaroon ng mabuting public service sa mga tao. Opo, yun. Ito, Attorney Maiko, maitanong ko lang, bilang election officer dito sa Naga, ano naman po yung proseso kung halimbawa mangyari ito, hopefully hindi, pero kung mangyari ito dito sa atin, sa isang SK official sa Naga, ano po yung magiging process nyo dyan? Parehas lang ba ito, sir, or attorney, dito sa Makati? O merong local differences, Attorney Maiko? Siyempre, parehas lang po yung process. Siyempre, mag-imbestiga niyan yung DILG. Siyempre, pag once na-elect na kasi ang naka-take out na nasa DILG ng jurisdiction, kung may mga investigation po, violation po ng mga barangay and SK officials, sila po mag-imbestiga, magbigay ng due process po para magpagbigay rin ng panig yung mga accused. Opo, iyon. Ito, Attorney, nakakaapekto po ba sa kumpiyansa ng mga nagenyo sa SK yung mga ganitong kaso sa ibang lungsod tulad nga po dito sa Makati? May natanggap na ba kayo, Attorney, concern mula naman sa mga taga-Naga regarding naman dito, Attorney? Sa tingin ko, lang naman to, isolated case yung sa may nangyayaring ganyan sa SK. Pero magiging warning na rin po yan sa other SK official na sumunod po sa auditing rules sa pag-disburse ng public funds at sundin po yung rule po natin sa ethical standard ng government employee. Follow the yung rules natin as government employee para po hindi po tayo makasuhan. Opo, yun. Eto, Attorney, dahil dito sa pangyayaring ito, may ginagawa po ba ngayon ang COMELEC Naga para maiwasan yung korupsyon sa SK dito sa ating lungsod? Attorney Maiko. Kasi pag wala na sa COMELEC yung jurisdiction, once na render out na yung mga official, hanggang proclamation lang po ang COMELEC, hanggang proclamation lang. Kaya sa DILG na po yung
yung siyempre may mga trabaho yung barangay SK official natin, nasa DILG na po ang supervision sa pag-perform nila ng kanilang mga duties. Okay po yun. Pero dito, attorney, sa Naga, sa loob ng mahabang panahon na kayo ay election officer, wala pa namang nangyaring ganito dito sa Naga, attorney Maiko. Wala pa naman ako nabalitaan, pero ang problema lang siguro na encounter about sa SK, yung ang iba hindi tinatapos ang termino, ang iba po pwedeng reason busy sa school, ang iba busy na sa work, ang iba nag-asawa na, yun siguro yung mga reason. Kaya nga yung DLG secretary natin nagpaplanong i-abolish na lang yung SK kasi nga hindi naman pe-perform ng mabuti yung kanilang duty at hindi natapos ang termino. Opo, ayun, puntahan natin yan, attorney Maiko, yung about sa pagbuwag nga or pag-abolish dito sa SK, na plano po ng DILG ngayon. So, ginagamit po ng iba, attorney, yung mga corruption case o corruption case, tulad nga po nitong pangyayaring ito dito sa Metro Manila, para i-justify yung pagbuwag sa SK. May mga ganun po eh. Ano po ang masasabi ng COMELEC Naga dito, attorney? Sa tingin nyo ba, attorney, fair po ba na idamay yung buong SK system? Attorney Maiko? Ang tingin ko, isolated case lang naman yung sa Makati, yung sa SK sa Makati, yung may kaso. Pero dapat may representative pa rin yung youth sector kasi para sa mga programa para sa mga kabataan. Pero siguro i-improve siguro yung SK program or pwede naman kung ma-abolish ng SK natin, i-assign na lang sa barangay official isang representative para sa youth affairs para po yung mga program naman sa mga kabataan ma-implement rin sa barangay level. Okay po, iyon. So ito, attorney, base sa karanasan nyo naman dito sa COMELEC Naga noong huling SK election, kung meron kayong data, attorney, ano po ba yung ratio nung SK sa Naga na yun, maayos naman kontra sa nagkakaproblema na SK? May data po ba kayo nito, attorney? Walang data kasi hanggang proclamation lang kami. Pagkatapos ng proclamation, yung sa supervision ng mga SK official, nasa DILG na yon. Kaya more or less kung sa performance ng mga SK natin, pwedeng matanong yan yung DILG dito sa Naga. Oh. Okay po, iyon. Ito, attorney, ito na lang. Kung ma-abolish yung SK dahil po sa mga kasong tulad nga nitong sa Makati na may corruption, yung SK, sa tingin nyo, attorney, ano po ba yung mawawala sa Naga City, specifically, lalo na sa mga SK po natin? Anong programs kaya ng youth yung maaapektuhan dito, attorney Maiko? Siyempre yung mga youth activities natin program, particularly pag summer, yung mga sports fest natin, at mga program sa youth sector, yun siguro ang mawawala. Pero pwede naman i-assign yung mga concerns ng youth at mga programa sa isang official ng barangay para po ma-implement rin yung mga programa natin para sa kabataan. Opo. May mga mandato po ba ang COMELEC Naga, attorney, na yun nga, mag-comment or mag-recommend sa Congress tungkol dito sa planong abolition ng SK, attorney Maiko? Sa tingin ko wala naman kasi ang COMELEC kasi sa lang kami, election, ang duty namin sa election. About sa performance ng mga SK natin, magandang mag-assess niyan ay ang DILG kasi sila ang may direct supervision sa performance ng ating mga barangay and SK officials. Opo. Dito, attorney, sa pangyayaring ito, ano po ba sa tingin nyo yung aral na dapat na maikintal sa isipan ng ating mga audience? Or ano po yung aral siguro na siguro mapulot ng COMELEC Naga at ng mga SK sa Naga mula sa pangyayaring ito dito sa Makati na corruption daw sa SK? Ano ba yung
binabantayan ninyo ngayon dito, Attorney Maiko? Opo, siyempre ang lesson natin diyan, dapat siyempre ang mga essential magsunod po sa regulation, prescribed by law, at yung ethical standard for government employees. Tapos po, siyempre, hindi ma-involved sa graft and corruption yan. Magsunod po tayo sa batas. Opo. Pero ito, attorney, personally, sa personal nyo pong pananaw, palagay nyo ba, attorney, dapat ba talagang i-abolish yung SK or dapat wag nang i-abolish, Attorney Maiko? Siguro sa akin pananaw, kasi hindi na gaano yung ibang mga SK natin hindi gaano nakaka-focus kasi busy sa trabaho, sa school, nag-asawa na. Siguro pwede naman ma-abolish na at ibigay na lang yung sector representative, yung mga trabaho sa youth sa isang member na lang ng barangay. Okay, yun. Opo. So ito, attorney, bago tayo magtapos sa interview, ito, ano na lang siguro, attorney, yung maiiwan natin na mensahe sa mga kabataan, especially sa mga Nagueño, mga youth dito sa Naga, bakit dapat pa rin magtiwala at sumali siguro sa SK sa kabila ng mga kontrobersiya sa ibang lugar tulad nga po nitong nangyari dito sa Makati, Attorney Maiko? Apo, siyempre sa SK official natin may pag sinumpang trabaho, sundin po natin yung ating rules and regulation, government rules and regulation sa batas po, para po maganda po ang ating maibigay na serbisyo sa tao.